Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, patuloy ang napakadakilang pagpapahatid sa ating lahat ng dakilang pagbati, buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Samantalahin natin mga kapatid at mga kaibigan na ang Panginoon ay patuloy na naggagawad ng karunungan at kaalaman sapagkat mga kayamanang mababaw natin mga kapatid at mga kaibigan hanggang sa buhay na walang hanggan. Patuloy nating isuko ang ating mga kalooban sa kagandahang loob ng Panginoon sapagkat ito ang marapat nating gawin bilang mga taong nilikha ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi po sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang nakagagalak dito kapatid, ang nakagagalak dito kaibigan, ang Panginoon ay nagbigay ng unawa, ng kaalaman. Pag sinabi ng kasulatan, ang pagliligtas ay ukol sa Panginoon, ating nalalaman na walang ibang pangalan na magliligtas sa atin, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sinabi pa roon, subaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Hindi nagkulang ng Panginoon, ibinigay sa atin ang pangalan ng Panginoon, ibinigay sa atin ang pangalan ng bayan ng Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya ang pangalan ng bayan ng Panginoon, kung propesiya ang ating pagbabasinan na siyang nararapat, mga kapatid at mga kaibigan, saan man ituro ang propesiya, saan man ipahayag ang propesiya, sino mang tungpad ng propesiya, hindi natin pwedeng itanggi na nakasulat ang pangalan ng bayan ng Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya pag pinalikan natin yung talata, ating masasabi, tunay nating maiugnay, pagliligtas ay ukol sa Panginoong Jesucristo, sumaiyong banal na bundok ng Sayon nawa ang iyong pagpapala. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang kalagayan, napakadakilang karunungan at kaalaman na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman, buong kagalakan natin ipinapahayag ang kagandahang loob ng ating tagapagligtas. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy natin ipakilala, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, ating Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay, salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Patuloy at buong kagalakan natin na ipakilala sa buong sanlibutan
ang bayang hirang, ang bayang pinagpala ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng marimong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mabuhayan, kanyang pastulan, ang bangal na bundok ng Zion ng ating Hallelujah. Patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng ating pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin pakapurihin ang ating Panginoon. Dakik ang Diyos Ama na patuloy na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa kanyang bayan. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang mga awitin ng pagpupuri, pagdakila, pagpapasalamat at pagsamba, sapagkat sa aming puso at sa aming mga pag-iisip, tunay na ibinigay mo ang pagkaunawa at kaalaman na iisa ang aming tagapagligtas. Ito'y sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. At kami ang iyong bayang hirang, ang palayo na bundok ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ka nagkulang upang ang bawat isa ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Ikaw kailanman ay nagbigay ng karunungan at kaalaman sa sinumang tao na kahahabagan mong maging bahagi ng iyong kagandahang loob ng iyong pagligtas. Ikaw ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, ipinakilala sa bawat isa sa amin ang larawan ng buhay na walang hanggan, ang buhay ng mabuti ang aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang isang Diyos na tunay na patuloy namin pagdungan ang aming katibayan, ang aming pinagsasanggunian ng lahat ng mga bagay upang ang lahat ng mga bagay ay aming matupad ayon sa iyong dakila at banal na kapitilan.
Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mabubuting balita ay patuloy na nakahayag sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong galising ng kasangkapan upang ang mga bagay nito ay salitain sa buong sanlibutan. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tunay ng Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayong mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga may pagdinig, sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Kristo sa lahat ng may pagdinig, makinig at unawain po natin mabuti ang sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kristo na yung ating tagapamagitan ng paniniwalaan natin na ikabubuhay po natin upang mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa at katiyakan sa kaligtasan ng ating kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. So ang nakapaloob sa layunin ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng nakakarinig, sa lahat ng may pandinig, binigyan tayo ng tagapamagitan na paniniwalaan upang mabuhay tayo ng mayroong pananampalataya at may relasyon. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung nagdi-declare na may relasyon nangingiga sa hula ng mga banal na propeta. Ang layunin po ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa 7 kontinente, mahayag at marinig ito ng bawat may pandinig upang walang maging dahilan ng sino man. Amen po ba? Amen. Upang walang maging dahilan yung mga may pandinig na hindi natin narinig itong itinuturo sa Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon ay pinaghanda na ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung organisasyon na itinayo ng Panginoong Kristo sa paniniwala, ipinaghanda ng kalalagyan sa langit? Amen po ba? Amen. Bago po ba sa pandinig natin, hindi pa tayo sinisilang ng magulang natin hula na ng mga banal na propeta ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Evaluate natin yung mga naglitawang organisasyon ngayon pagdating sa paniniwala. Who is the greatest organizer of our faith? Who is the greatest conceptualizer of our faith? Isa lang ang pangalan. Who is the greatest seal of our faith? Isa lang ang pangalan. Nung paniniwalaan natin na magkakaroon tayo ng tatak ng patotoo at tayo ang magiging katipan ng Panginoong Kristo sa panahon na itinangin niya itong pagdiriwang na nagtatanyag ng nakalulugod na kalooban ng Panginoon Diyos. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ito yung natatanging kaarawan ng Panginoon Diyos. Ito na po yung pagsisilibrasyon ng mga bunga sa pagkapanganay na may mga tatak ng tanda ng Espiritu. Amen po ba? Bakit po ba nagkaroon ng tatak ng tanda? Ginawa ng Panginoon Kristo yung tanda na iukit sa puso at susunod sa isip natin. Hindi naawawalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin. Amen po ba? Maliwanag po ba may relasyon na didinig sa social media yung paghahayag ng katotohanan? So nakapaloob tayo sa layunin ng Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, na sinasabi roon ay ipangaral ang katuwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Kristo na ating tagapagligtas at ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung may relasyon? Nakaugnay yung paniniwala sa ating iisang Diyos na tunay na tagapagligtas na sa Kristo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yung paninindigan at paniniwalaan natin. Ginawa ng Panginoon Diyos yung katunayan na itinakda niya
upang ating saksihan at paniwalaan na sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo pinatunayan niya sa napakaraming mga bansa sa buong mundo sa silong ng mga langit ng buhayin niyang maguli. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba layunin sa lahat ng may pandinig? Kaya magmasid tayo sa maraming mga bansa. Mag-observe tayo. Alarmado na ang mga tao, alarmado na ang lahat ng mga bansa sa kalamidad na dumarating. Hindi na pagkaraniwan yung kalamidad na dumarating. Amen po ba? Amen. Nangyari sa Japan, nangyari sa Dubai, nangyari sa Saudi. Nakita niyo ba yung mga pinagsikapan ng tao? Yung mga properties ng tao, yung mga sasakyang mahal, yung mga pag-aari ng tao, pinakikita na ng Panginoon Diyos na wala nang kabuluhan eh. Ito na yun, that is a warning. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ay binibigyan ng pag-asang lahat. Kaya ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Amen po ba? Buong mundo. Walang limitasyon ang word of wisdom, word of knowledge, word of hope, word of faith, word of faith. No limitation. Forever and ever. Dahil dito lang nakapaloob ang pag-asa natin lahat. Amen po ba? Amen. Hanggat malakas tayo, binibigyan tayo ng preparasyon. Babasahin ko sa inyo yung aklat ng Propeta Isaias, chapter 34, verse 16. Unawain natin mabuti sa lahat ng may pandinig. Inyong saliksigin sa aklat ng Panginoon. Saan po iniutos na saliksigin? Saan iniutos sa atin na hanapin? O saliksigin at bulay-bulayin sa aklat ng Panginoon. Wala namang ibang may pag-aari kundi ang Panginoon Diyos ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Who is the author of the Holy Bible? Hebrews chapter 12 verse 2. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Go to heaven. Amen po ba? Amen. Wala pang ibang pwedeng magpanggap na umangkilan kung sino ang may property at kung sino author ng Holy Bible, kundi look unto Jesus. Basta natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin upang ikabuhay natin. Amen po ba? Amen. Saan iutos na saliksigin? Sa banal na kasulatan, hindi sa ibang aklat. Amen po ba? Amen. Inyong saliksigin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ito, pinababasa. Merong ibang mga nagtayo na organisasyon na ayaw ipabasa yung banal na kasulatan sa mga miyembro. Hello! Tingnan nyo nga yung mga laban sa Panginoong Jesucristo. Ipinagkakain itong banal na kasulatan doon sa mga dinadaya nila. Maliwanag, amen po ba? Amen. Masakit ito doon sa mga mandaraya Isipin natin, mismong yung gumawa ng banal na kasulatan, isipin natin kung nasasaktan tayo ngayon, mismong yung gumawa ng banal na kasulatan na nag-uutos sa ating hanapin natin sa aklat ng Panginoon ng kaligtasan natin upang mapanatag tayo at mapayapa. Yung mga tumayong nangaral ngayon, inangkin yung banal na kasulatan, hindi naman sila nagpasa ng krus. Amen po ba? Amen. Nasasaktan yung mga antikristo ngayon. Isipin natin kung ang Panginoong Jesucristo hindi naninimugo doon sa mga naglilihim ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi nagkulang, walang nakakailangan ng kanyang kasama sapagkat iniuutos ng bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sino kaninong bibig yung nag-uutos?
sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At pinisan sila ng kanyang espiritu. Inipon. Inipon sila ng kanyang espiritu. Kaya ang paniniwala ng bundok ng Sayon, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, di ho ba espiritu yung umipon sa atin pagdating sa paniniwala? Amen. Kaya tayo sinenyuhan pagdating sa paniniwala at naging kongregasyon tayo ng Panginoong Jesucristo na matibay at matatag na kongregasyon na pinaghanda ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. So, pasok tayo sa bagong tipan. Ano sinabi doon sa bagong tipan? Chapter 5 verse 39. Ayan, para maliwanagan tayong mabuti. Hindi nakangailangan ng encyclopedia, hindi nakangailangan ng international dictionary ang aklat ng Panginoon. Kundi, ang sinabi ng Panginoon sa chapter 34 verse 16, pinisan sila ng kanyang espiritu, hindi magkukulang, walang makangailangan ng kanyang kasama. Naunawaan po ba natin? Hindi nakangailangan ng kasama banal na kasulatan. Amen. Hindi nakangailangan ng ibang aklat. Hindi nakangailangan ng international dictionary. Hindi nakangailangan ng Encyclopedia America. Hindi nakangailangan ng Encyclopedia Britannica. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na tayo bigyan ng bagong awitin. Ginawa tayo ng bagong awitin ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya yung inaawit natin hindi po pwedeng i-copyright ng mga mananalansang sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Kasi batay sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta at patotoo na ginawa ng Panginoon Diyos, ang sinasaksihan at inaawit natin bagong awitin. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa atin ng lyrics para umawit tayo ng bagong awitin. Amen po ba? Amen. Himno at salmo. Kaya pang nagpupuri yung mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa huling hapunan at saka sa alang magaganap. Mga nagbabata, mga tinubo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi nag-sacrifice on the cross ang Panginoong Jesucristo, may kabubuhay pa tayo pagdating sa paniniwala. Iyaharap tayo ng Panginoong Jesucristo na walang dungis at kapintasan sa Panginoon Diyos Binuhay, namatay sa laman, binuhay sa Espiritu. Naunawaan po ba natin? Kaya binuhay sa Espiritu upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos na hindi natin nakikita. Naunawaan po ba natin? Amen. Na ang Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Sa ano natin inahanap? Sa aklat ng Panginoon. Kilala niyo na yung may property. Kilala niyo na yung gumawa ng konsepto ng paniniwala sa kaligtasan natin ng bawat isa. Amen. Kaya ang pangangaral ng mabuting balita ay naghahatid ng kapayapaan at kaligtasan sa maraming may pandinig. Naghahatid ng kapayapaan at kapanatagan. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti, huwag kung kailan huli na't may dumarating na mga kalamidad at salot sa mundo. Saka tayo pakita ng kapainumabawan sa mundo. Amen po ba? Amen. Napaka-perfect nitong panukala na inihanda sa atin na ginaganap natin. Who is the mentor of our faith? Who is the organizer of our faith? Who is the marker of our faith? Lagi natin tatandaan, isa lang ang isinugo ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin, liban doon wala nang kanino mang pangalan pa na magkahatid sa atin sa kaligtasan. Amen po ba?
Amen. Basta natin yung buong mundo, niliikot ang kalamidad. Nasisindak na lang sa takot ang maraming tao. At dumagsa pa ang napakaraming mga mananalansang. Maraming naglihim ng katotohanan. Hindi naman maikakaila itong katotohanan na isa lang ang nagpasa ng krus hanggang kamatayan upang tubusin ang lakad ng mga makasalanan. Amen po ba? Amen. Ang daming relihiyon, ginamit na kalakal ang pangangaral. Haharap ang masama at di masama sa hukuman ng Panginoong Kristo. Alin ang gagamitin panghatol? Ito, nadidinig niyo yung saliksikin sa aklat ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalang ako paghiyawan sa social media at naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta at patutuon ng mga banal na apostol ng Kordero. Nasabi ng mga banal na apostol ng Kordero, saksi kaming lahat sa pagkabuhay na maguli ng tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung hindi nagpasa ng krus, kung hindi nagbata, meron pa tayong sasalu-saluhan ngayon pagdating sa paniniwala. Isa na lang ang nalalabing option natin. Paniniwala ang maghahatid sa atin sa pag-asa ng katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Lahat ng pinagsikapan ng tao sa mundo, mauwi sa wala. Naunawaan po ba natin? Amen. Ano man ang pinagsisikapan natin dito sa mundo babalik tayo sa zero balance. Amen po ba? Amen. Amen. Kung hiwalay tayo sa paniniwala at salita ng Panginoon Diyos, wala tayong magagawa. Naunawaan po ba natin? Huwag yung iniisip natin puro kagandahan ng buhay, puro pakinabang. Nakita ba natin yung nangyayari sa maraming mga bansa? Bigla na lang dumarating ang malalakas na kalamidad. Nasisyak ang mga tao. Meron daw siyang ginawang panukala para tayo ihanda at iharap ng walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Hindi naman tayo sa physical iharap na wala tayong nagawang kamalian Sa paniniwala tayo iharap na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Huwag tayo mag-isip ng haka-haka sa sarili nating mentalidad. Mauwi sa haka-haka Amen po ba? Kundi pasabot tayo sa hula ng mga banal na propeta ng may takot at paggalang at respeto. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung salitang paggalang at respeto? Isa lang ang mentalidad na kailangan ma-inject sa puso't isip natin na i-respeto natin ng Panginoon Kristo sa kanyang kagandahang loob at kabutihang loob na ilali sa buong mundo upang bigyan tayo ng pag-asa sa pag-iintay natin sa mga bagay na darating. Hindi takot, kagalakan, kapayapaan ang ipinagkakaloob niya sa bawat may pandinig. Amen po ba? Amen. Paninindigan. Kaya ako, nagagalang ako at yung pinaninindigan ko ay kalooban ng Panginoon Diyos Sino po ba ang gumawa ng content? Sino po ba nagpatunay at nagpakilala at nagtalaga ng buhayin niya maguli sa gitna ng makasalanang tao ang pangalang Jesucristo? Di po ba ang Panginoon Diyos ang nagtalaga? Sino tayo bilang tao para hindi natin to tanggapin at ikabuhay? Saan magaling yung buhay natin? Sa salitang naririnig natin. Amen po ba? Saan magaling yung hinahanap natin para mabuhay tayo dito sa mundo? Di ba sa salita rin, nilikha ang langit at lupa, lahat ng bagay na kumpleto? Kaya pag nagsumikap tayo, nakikita natin yung hinahanap natin para mabuhay tayo. Pero ito yung salita, behind na behind sa social media. Amen po ba? Amen. Amen.
bigay na eh. Nasa atin na lang ngayon ang desisyon kung magiging tapat ba tayo sa Panginoon Kristo, igagalak ba natin siya, irerespeto ba natin siya sa paniniwala? Walang kabuluhan. Yung pagiging tao natin sa mundo, pag-iwalay tayo sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Unawain po natin mabuti. Talaga makakaramdam tayo na ma-open tayo. Bakit po? Dahil since birth ng pagiging tao natin, marami tayong pagkukulang. Pero tandaan natin kung sino nagpupuno sa atin. Shall be added unto you. Sino ang nagdaragdag ng kaalaman, ng karunungan, ng biyaya ng pananampalataya, ng kagalakan ng pag-asa natin bawat isa. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith, the greatest influencer of our faith, the greatest conceptualizer of our faith, the greatest organizer of our faith. Masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin upang mamuhay tayo at magbantay at maghintay sa muli niyang pagparito. Dandatnan tayo, namubuhay tayo ng may pananampalataya sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung may relasyon, pinaghihiyawan sa social media yung may relasyon, saksi sa pagkabuhay na magmuli, buong tapang na pinaghihiyawan sa social media upang marinig ito ng mga may pandinig. Kanino mang pangalan, wala na tayong pag-asa pa pagdating sa paniniwala, kundi the only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Naunawaan po natin yung isa lang yung pangalan na isinugo na maghahatid sa atin sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Manindigan po tayo. Alam niyo, kaligtasan, merong patotoo eh. Yung may relasyon sa Panginoong Kristo, nagpapatotoo eh. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po yung 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, 13. Manindigan tayo sa patotoo. Doon tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Huwag sa sarili natin tayo magpatotoo. Mauwi sa wala yung patotoo ng tao eh. Ang nabibigyan ng karangalan, yung nagpapatotoong tao. Ngayon, yung taong tinahabagan ng Panginoong Kristo, yung taong kinupkup ng Panginoong Kristo na may relasyon sa Panginoong Kristo, ipinag-ahayagan at pinaghihiyawan yung may relasyon siya, nagpapatotoo yung nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo walang relasyon. Anong ginagawa? Pangangalakal para gumanda buhay. Naku nakakatakot po yung puro maganda na lang yung iniisip natin. Paano tayo maharap sa Panginoon Kristo? Napaparito na siya. Lahat lang numaharap sa Panginoon Kristo, yung mga tinawag at pinili at kinahabagan. Yung lahat na may relasyon. Ngayon, tingnan niyo, walang relasyon. Hindi makapanindigan to sa hula ng mga banal na propeta, na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang tunay at isang Diyos at tagapagligtas natin na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Patuloy na pinagdidiskusyonan ito sa social media. Sinabi na nga ng Panginoong Kristo, ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang pasimula, ako ang wakas. Amen po ba? Amen. Pinagdidiskusyonan pa. Nakilala rin tunay na Diyos natin kung hindi nagbata ng pagdurusa sa krus para tubusin ang makasalanan at hindi makasalanan upang hirap tayong lahat na walang dungis at kapintasan sa Espiritu eh. Meron ba tayong pagsasalusaluhan ngayon? Ito yung spiritual na pagkain inihanda sa atin. Last days na po. Kaya napakapanganib nitong huling panahon eh. Upang itanyag natin yung kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli na naninindigan sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang tao makapagtatayo ng organisasyon pagdating sa paniniwala kundi ang taong si Yesu Cristo na naparito na nagsalita ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo sa mga iglesia at siya din ang gigising ng diwa ng alaala ng mga iglesia sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen.
Kaya tayo naging taong bago, kaya tayo naging bagong nilalang sa pagiging tao natin, spiritually creation eh. Paniniwala, kaya lumilalang siya ng bagong langit at bagong lupain. Sino ho ngayon ang tinutukoy na bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng katwiran ng tagapagligtas? Di ba yung inuutosa sa liksikin sa banal na kasulatan at hanapin natin sa aklat ng Panginoon upang makatyak na tayo at mag-flow, mag-prosper, yung pag-asa sa puso't isip natin. Ito yung riches sa heaven na mababaon natin sa langit. Hindi yung riches dito sa sanlibutan na nasisira at nabubulok lamang. Amen po ba? Amen. Kaya sino makapagtanakaw sa puso natin no kayamanan sa langit na naririnig natin? Kaya ay maraming mga nag-ipon ng kayamanan ngayon, naguguluhan. Pag dumarating yung kalamidad na malalakas, nasisira yung mga inipon din at pinagsikapan. Saan pa nila dadali dyan? Hello! People of God! Alam nyo, ang tao ng Panginoong Jesucristo dito, yung may pandinig eh. Listen, the word of truth, the word of wisdom, the word of faith, go to heaven. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Anong pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo? Sa anumang pagsubok, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwanan hanggang sa wakas ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nag-organize ng mga religion ngayon para lang makinabang, para maging sikat, para sampahin ng tao. Where is your God? Where is your Jesus? Mananahan si Jesus sa puso nung may pandinig eh. Hindi maiiwanan sa langit nung may pandinig. Mananatili tayo tapat kay Jesus. Makasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli ni Jesus. May relasyon tayong lahat. Nakikita niyo walang relasyon. Ang hinahanap ay pakinabang at pangangalakal. Tuwan-tuwa sa posisyon eh. Pero hindi natin marinig sa labi nila. Pinagdidiskusyon ng larawan ng tunay ng Diyos natin. Buhat sa pasimula nung lalangin ng langit at lupa ang Diyos sa Espiritu. Hinahanap ng ating Ama yung sasamba sa Espiritu at katotohanan. Yung mga nagpapatotoo. Sino ho ba nagpakilala? Nung sasambahin natin, di ba ang Panginoon Diyos din ang nagtakda? Siya din ang pakilala sa pamamagitan ng Jesucristo, ng buhayin niya maguli. Amen po ba? Amen. Sa ano nakahayag ngayon ang larawan ng pagka-Diyos, ng tunay ng Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli? Sa ano nakahayag? Dito lang sa bundok ng Sion, ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng hatid ni kapayapaan at kapanatagan at katiyakan at pag-asa ng marami. Amen po ba? Amen. At yung mga nangangaral ngayon, na hindi pararangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, magpapasapit siya ng sumpa eh. Hanggang doon sa mga angkan at lahi ng mga naglihim ng katotohanan. Basahin natin sa aklat ng Malakias chapter 2, verse 1. Para maunawaan natin na yung mga nangangaral na inililihim ang katotohanan, ipinakilala ng Panginoon Diyos at itinakda na, mamula tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Sa mga bagay na di nakikita tayo, iniimbitahan para mag-intay at mapuspos tayo ng pag-asa at kapayapaan at kagalakan. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga preacher na itong mga nangangaral na ang hinanap ay pakinabang. Nako, may darating pang sumpa. Kaya ako'y nakaharap sa social media sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo eh. Ako'y naninindigan sa hula ng mga banal na propeta at kalooban ng Panginoon Diyos eh. Siya mismo ang nagpakilala at nagpatotoo ng paniniwalaan at ikabubuhay natin eh. Amen po ba? Amen. Upang tayo magkaroon ng matibay at matatag na relasyon na huwag natin ihiwalay sa puso't isip natin at labi natin at alaala at paniniwala natin itong patotoo na ipinagkaloob sa ating bawat isa. Open the book of Isaiah chapter 7. Anong sabi dyan? Sapagkat ako'y magbibigay sa inyo ng tanda.
Di ho ba ang Panginoong Jesucristo ay binigay na pinakasil? Nagpasa ng krus. Nilait, hinamak, kinutya, inisulto. Pinahirapan hanggang kamatayan. Inilibing sa ikatlong araw. Binuhay na maguli. Ipinakilala. Nilangdaan ng Panginoon Diyos ng buhay maguli ang tunay at isang Diyos na tagapagligtas natin na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. That is the seal of our faith. Maliwanag po ba sa may mga pandinig? Amen. Magpakatatag tayo ngayon, manindigan tayo ngayon, takasan natin yung mga bulaang nangangaral ang hinahanap ay pakinabang. Amen po ba? Amen. Ako'y nakakapag doon sa mga nangangaral na nakikita ko, yung mga nanginginig na mga buong katawan ay nagpinipilit pang magsalita. Sa ano ba galing yung buhay natin? Dito sa salitang naririnig natin eh. Inire-remind na tayong lahat ngayon eh, napakapanganib nitong huling panahon, yung second coming of Jesus, napakapanganib po. Ito, nagaganap sa isang mangmang, sa isang dukha, sa isang mahinang kalagayan. Meron ba tayong mababasang makikita natin yung presensya ng Panginoon Diyos at yung kapangyarihan ng kanyang kalooban sa mga magaganda ang bihisan, sa mga nakatapos ng pag-aaral? O may mababasa tayo na naglulugod na mainam ang ating Ama doon sa mga dukha na nagpapakababa, nagpapakaamo, rumerespeto, iginagalang yung tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin at ipamumuhay natin. Meron po sa mga dukha nalulugod ng Panginoon Diyos. Hindi doon sa mga nagpakayabang sa mundo. Meron ba tayong mababasa ang pagandahan ng building para doon natin siya sambahin? Meron ba tayong mababasa ang pagandahan ng ekspresyon ng paghahayag ng katotohanan? O meron tayong mababasa na saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Nalalaman natin, iniisip natin na ang kaligtasan ay may patotoo. Naunawaan po ba natin, kung hindi nagbata ng hirap hanggang kamatayan, meron ba tayong pagbubulay-bulayan bawat isa? Meron ba tayong maririnig na pinapahayag sa social media kung hindi nagbata upang hiharap yung mga nakakarinig na walang dukis at kapintasan sa pananampalataya? Namatay sa laman, binuhay sa Espiritu upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos at pagka-Diyos ng tunay na Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. Saan po sinasabing hanapin natin? Sa aklat ng Panginoon. Isa man ay hindi nangangailangan ng ibang aklat. Amen po ba? Amen. Amen. Tignan niyo yung mga mandaraya at sinungaling na nangangaral. Nililing lang, dinadaya yung mga may pandinig. Sinabi, hindi nakakailangan ng international dictionary o international, hallelujah, hindi nakakailangan ng ibang aklat, kundi saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon. Sino ang gumawa ng content? Ang Panginoon Diyos ang gumawa ng content nito Amen. Sino author? Ang sabi sa atin, masdan natin, dinggin natin si Jesus eh. Siya lang ang nagbibigay ng pag-asa natin lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo, mga upin, hindi na ako nakakaramdam. Kailangan nating masaktan. Bakit po? Matagal nating ipinagmumungkahi ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa paano paraan natin na ipagmungkahi? Naging makasarili po tayo eh. Lagi natin inaalala yung sarili natin. Hello? Bulay-bulay natin yung sarili natin, yung pagiging tao natin. Sabi ng Panginoon, kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan,
asuklaman natin yung sarili natin dahil yung sarili natin mapagkailangan sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga sinungaling na nangangaral, pinipilit dayain yung mga puso walang malay, yung may mga pandinig. Ginagandahan yung ekspresyon ng pangangaral. Dito sinasabi sa banal na kasulatan, ipaghiyawan yung kalooban ng Panginoon Diyos. Sino na sabi? Ang Panginoon Diyos ang nagsalita. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung naninindigan sa hula ng mga banal na propeta? Naunawaan po ba natin na buong tapang na ipinaghihiyawan dito sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa sa buong mundo, upang walang maging dahilan ng mga may pandinig? Nakagagalak po na pagparito ng tagapagligtas, humarap tayo na meron tayong natinigan, paninindigang panukala na pinahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Alam niyo, nakagagalak eh. Nakagagalak magbantay at maghintay sa second coming of Jesus. Nananatili tayong tapat na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo. Tayo ang magiging tanda na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging katipan ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nangangaral na walang bayad sa social media. Amen po ba? Amen. Nangangaral na walang nararamdamang takot. God's no fear. Amen po ba? Amen. Sino man yung nakakarinig na gusto maging soldier of Christ? So, kailangan tayong manindigan. Dahil hindi na malilim pang karangalan ipagtatalog sa ating lahat. Lahat ng lungkot, lahat ng hirap natin, lahat ng kapighatian natin dinanas dito sa mundo. Papawi niya ang lahat ng kapighatian natin bawat isa. Dito pa lang, kung maninindigan tayo, mararamdaman na natin yung pag-asa natin bawat isa. Sino ang namamagitan sa lahat ng troubles and trials and sufferings natin? Di ba't ang Panginoong Jesucristo rin ang namamagitan? Wala namang pagsubok na hindi natin makakayanan. Dahil bago tayo tumalima sa Panginoong Jesucristo, sinabi niya na pagtagumpayan mo ang sanlibutan, lakasan niyo ang inyong loob. Amen po ba? Amen. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Naunawaan natin pangako sa atin bawat isa. Doon sa maninindigan. Ang pananampalataya, may patotoong pinaniniwalaan, may mga relasyon, may patotoo na hayag sa kanyang labi sa social media, sa 7 kontinente, ang patotoo. Dahil mismong tayo ang katipan ng tagapagligtas na mayroong patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na gunitain, alalahanin yung kamatayan sa krus at muling pagkabuhay sa mga patay. Bakit po ba binuhay sa mga patay? Binuhay sa makasalanang sanlibutan upang mahayag ang larawan ng Diyos na di natin nakikita na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ngayon, sino magpapanggap na matuwid? Isa lang ang matuwid, ang Panginoong Jesucristo lang. Doon lang tayo magkakaroon ng relasyon upang maging matuwid tayo. Doon lang, sa Kanya lang tayo magkakaroon ng relasyon para maging perfect tayo. Amen po ba? Amen. Siya lang ang may kapangyarihang lalalang ng taong bago na hindi siya galing sa alamok, kundi galing sa paniniwala, galing sa sinapupunan ng Kanyang salita. Nagigets po natin. Amen. Amen. Kaya ang banal ng bundok na sayong galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Takuha natin yung meaning ng sayon. Evaluate natin yung maraming organisasyon. Kanino mga sinagoga yan? Kanino mga churches yan? Yan ang laban sa Panginoong Jesucristo lahat. Inilihim nilang lahat ng katotohanan. Hindi na bago. Sa panahon pa lang ng mga banal na apostol, sinuhulan nila yung mga tao para ilihim ang katotohanan. Mas dumami pa ngayon ang mga mananalansang at mamumusong. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung lahat ng kasalanan natin may kapatawaran eh.
Yung pusungin natin yung katotohanan na ginawa at pinakilala. Ano sabi? Wala nang kapatawaran. Bakit ito naging mamubusong? Ikinakaila, ininilihim ang katotohanan nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, pagka tumayo tayo, bumasa tayo ng salita ng Panginoon Diyos, sino author nito? Sino gumawa ng content ng banal na kasulatan? Nagigets po ba natin? Ang Panginoong Jesucristo po ang tagapagligtas, ang author ng banal na kasulatan. Kaya sino mang nakakarinig at hindi natin ikabubuhay ito? Pananagutan po natin ito. Amen po ba? Lahat ng nakakarinig, dahil may darating na manlilibol sa panahon ng kawakasan. Basahin natin yung sinabi kay Propeta Ezekiel, Propeta Jeremias at sa lahat ng mga banal na propeta upang huwag tayong magtaka. Amen po ba? Maging masipag tayo sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon Diyos na makapangyarihan na sumasalangit at sumasalat ang dako ng panig na silog ng mga langit. Amen po ba? Huwag yung pagka may dumarating na kalamidad at natatakot na tayo nakikita tayo mga paimbabaw. Alam niyo ba yung mga paimbabaw? Masyadong nervyoso, matatakutin pag nakakita ng kalamidad, Panginoon ng Panginoon. Nanawaan po ba natin naninindigan sa hula? Walang nararamdamang takot. Walang nararamdamang alinlangan. Ito ho yung breakthrough. Kaya yung mararamdamin, narinig lang ng konti yung salita, nasasaktan na, ayaw ng pakinggan ng tinig ng tagapagligtas. Kalayaan natin bawat isa ito. No discrimination, no condemnation. Iniimbitahan lahat ang mga may pandinig upang magkaroon na po tayo ng pag-asang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya maging yung mga nangangaral na inililihim ang katotohanan, hayag na rin sa social media. Dahil nasa spiritual warfare na tayo ngayon. Nasa huling panahon na tayo ng kompetisyon ng paghahayag ng katotohanan. Amen po ba? Wala tayong mababasa na pagandahan ng expression doon sa mga nakakarinig. May mababasa tayo sa kautusan at patotoo, sa hula at patotoo ng mga banal na apostol, ipaghiyawan natin ito sa 7 kontinente upang walang maging dahilan yung may mga pandinig na hindi natin nadinig itong katotohanan pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Dahil may darating pang talagang nakasisindak na takot. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron man tayong dapat ipagmalaki sa buhay natin, ipagmalaki natin yung tayo may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Hayag sa social media may relasyon Tignan nyo yung mga walang relasyon, pinipilit na ilihim. Ginagamitan pa ng mga dayang paghahayag. Tanggap na tanggap ko na mahina lang ako, dukha ako, wala akong posisyon sa mundo. Sino ho ba itataas ng Panginoong Jesucristo? Paano pang itataas yung may mga posisyon? Paano pang itataas yung magagandang buhay? Paano pang itataas yung mga mayayaman? Alin ho ba ini-lift up? Naunawaan po ba natin kung alin yung ini-lift up? Kung alin yung itataas? Yung nagpapakababa ng may takot at panginginig. Nagaganapin natin itong hula ng mga banal na propeta dahil ang katuparan na hula ng mga banal na propeta ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Pakilala ng Panginoong Jesucristo yung mga magpapasakop sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano pang itataas yung matataas? Panahon na para magsibag sa kanya. Ngayon, yung ipapakumbaba at sumasampalataya kay Diyos, may napasasakop tayo ng may pag-iisip sa ating tagapagligtas, na may takot at biyaya ng pananampalataya. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin yung talagang napaka-excellent nung pag-expose ng katotohanan?
Ang Panginoon Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang espiritu ng hula na paniniwalaan at ipamumuhay po natin. Hindi po ba? Huwag na tayo magpadaya doon sa mga nakakaral na pinipilit ilihim ang katotohanan. Naunawaan natin kung saan natin sasaliksikin? Sa aklat ng Panginoon. Hindi sa kung ano, hindi sa iba't ibang aklat. Pagdating sa pure spiritually, sa aklat ng Panginoon tayo magre-research. Meditate day and night. Be strength. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo sa palatuntunan ng kahatulan at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Yun ho, may relasyon nagpapatotoo sa social media. Tignan niyo, walang relasyon. Patotoo ng patotoo sa kanilang sarili na maganda na buhay nila, maganda na posisyon. Hanggang kailan yan? Itong ginawang patotoo forever and ever na itong patotoo. Amen po ba? Amen. Pwede yung palang posisyon ng tao na pinagsikapan sa mundo pansamantala lang, temporary lang, lilipas. Pero itong paniniwala na purely spiritual forever and ever na. Isa lang naman yung word of forever Amen po ba? Isa lang ang pwede natin panghawakan na word of forever. Pagdating sa tao, walang forever. Huwag niyo sabihin, kahit ano ganda ng relasyon ng tao, hindi pumapasok ang pagsubok. Hello! Pero pagdating sa pananampalataya, ang Panginoon Jesucristo lang ang nagbigay ng forever and ever. Amen po ba? Faith! Ang maghahatid sa atin sa kaligtasan bawat isa. Nakilala po natin kung sino yung gumawa ng conceptualize ng paniniwala, kung sino ang organizer ng bundok ng Sayon, kung sino ang naghanda ng tahanan sa langit sa bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin yung Sayon na binabanggit na kasama ni Haring David, yung mga tao, yung iglesia na tinawag na Sayon? Amen po ba? Amen. Sa ano ba pupuspusin ang kaluwalhatian? Yung organisasyon ay tinayo ng Panginoon na hindi matitinag at hindi mayayanig. Bundok ng Sayon, ang pupuspusin ang kadakilaan at kaluwalhatian at karangalan. Amen po ba? Recorded in heaven. Sige, research yung mga religion. Kung yan may mababasa kayong hula na nakatala sa langit. Lilitaw, bundok ng Sayon. Ang minamahal na lungsod ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, mga mananampalataya, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang minamahal na lungsod ng Panginoon Diyos, banal na bundok ng Sayon, hindi magkaiba. Ang Sayon sa pamumuno ni Haring David at pamumuno ni Haring Solomon. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga remnant na nalalabi, nakapupuna na 144,000, kaya through social media, ang paghahayag ng katotohanan. May patotoo ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Sige, basahin natin yung 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, up to 13. Pakisundan niyo po kami, pakibasa natin. Manindigan na tayo sa pananampalataya ngayon. At dyan na lang nakasalalay ang pag-asa natin lahat. Pag nanonood ako ng Facebook, nakikita ko sa YouTube, halos talagang parang mga garbage na lang ang mga properties na pinagsikapan ng tao Wala na akong natidinig, kundi, my God, my God, my God. Hanggat malakas po tayo, magsumikap tayo at panindigan tayo sa paniniwala, masaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. That is marker of our faith, Jesus Christ. Is the same yesterday, today, and forever. Sino nag-build? Who is the organizer of our faith? Isa lang ho ang pangalan ng nag-organize sa ating lahat. Pinagpala tayong lahat. Hindi lang ako. Lahat ang may pandinig na mananatiling tapat at maninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Pinagpala tayong lahat ng biyaya ng pananampalataya ng kaligtasan ng bawat isa.
Binigyan tayo ng pag-asa na kung siya'y paparito na, makikita natin siya ng mukhaan. Ano ang pangalan ng babalikan bayang banal na pinagandaan ng tahanan sa langit? Di ba ang nakalagay sa hula na sinabi kay Propeta Isaias? Kay ganda ng dala-dala ng yaong pangyapak na naghahatid ng kapayapaan at mabuting balita ng kaligtasan natin bawat na kung babalik ang Panginoong Diyos sa banal na bundok ng Zion, makikita natin ang mukhaan sa alapaap na nakahanging mundiin. Amen. At yung mga namatay na may biyaya ng pananampalataya, gigisingin at sasalubong na sa alapaap. At yung mga may pananampalataya na nanindigan bilang nasa pagiging tao, aakit na rin tayo. Sasalubong na rin tayo sa tunay na Diyos natin na pinaglingkuran natin at binigyan tayo ng maraming pagtitiis na pinagtiisan niya yung pinagtitiisan natin. Di ba siya nagsilang sa ating lahat pagdating sa paniniwala? Isinilang tayo sa Espiritu at Espiritu. Magkawangis. Ang larawan ng nagsilang sa ating Espiritu. Tayong lahat naman na nasa physical, nakalagay magiging Espiritong katulad niya. Di po ba sinabi ng tagapagligtas natin yan? Direct to the point, sa puso't isip natin lahat na may pandinig, na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya lahat ng naninindigan sa pagkabuhay na magmuli, sinabi ng Panginoong Kristo na hindi tayo mapapahaya. Pero lahat ng nakakarinig na hindi didigin yung kanyang tinig, may darating pa pong nakasisindak at nakakikilabot na takot. Amen po ba? Amen. Ito, direct to the point na ito sa puso't isip natin. Dahil lahat tayo na epekto ng mga naparitong mga kalakal na mandarayang makakangaral. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin may relasyon sa tagapagligtas natin, sa manunubos natin. Ipinag-ihiyawan sa 7 kontinente ang kahayagan ng patotoo. Jesus Christ is the marker of our faith. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Jesus Christ is the greatest content of our faith. Wala nang ibang pangalan pa sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Sino ang nagtala ng bundok ng Zion sa langit? Sino ang naghanda? Di ba ang Panginoong Kristo kaya umakyat siya sa langit? Sino ang babalik para balikan? Di ba yung gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ikinabubuhay natin? Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga sa lahat ng may pandinig. Dadali ng hangin ang tinig para madinig ng mga pagkakalooban ng habag at awa upang makasama sa kaligtasan at makasama sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nawabuluhan ang pagiging tao natin sa mundo, wala tayong ni-a-apply at ginaganap na hula. Walang magpapatibay sa atin bawat isa. Wala tayong direksyon. Pero sa hula, may direksyon tayo. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sa ano pinasasaliksik? Sa aklat ng Panginoon. Hindi naman sa ibang aklat sa ating pinahanap. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Naunawaan natin yung pinahanap sa ating katotohanan. Yung kayamanan madadala natin sa langit. Hindi yung kayamanan dito nabubulok at lumilipas ang pinaiipon sa atin. Paniniwala ang pinaiipon sa atin. Patayin na natin yung kapaimabawan na espiritong suma sa atin. Yung espiritu ng pagyayabang, espiritu ng pagmamarunong, espiritu ng pagmamalaki, patayin na natin yan. Hello! People of Zion! Alam niyo ba Zion, mga lalaki at babae, pamilya ito Ang kanatlahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Mga bagong nilalang, hindi sa pagiging tao naging nilalang, kundi sa pagiging espiritu, sa pagiging espiritual na paniniwala tayo nilalang ng Panginoong Kristo. May imposible po ba sa Panginoon Diyos? Hello! May imposible po ba? Hanggang lang po itong huling panahon
itinangin ng Panginoon Diyos. Kaya ito yung pagtatanyag ng karawan ng Panginoon Diyos para bigyan natin siya ng papulit, pasasalamat Lahat ng magagandang kumpos o awitin, ano maguluhan kung hindi batay sa hula? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging henerasyon ng tagapagligtas. Nandito tayo sa mundo bilang tao. Gaganapin natin ito. Kaya tayo pinakamataas na uri na nilikha dito sa mundo Tayo kaaliwan ng Panginoon Diyos Tayo magbabalik ng walang hanggang kabutihang inalay niya sa atin lahat Tayo ang kaaliwan niya sa pangalan ni Jesucristo. Paniniwalaan natin, tagapamagitan natin. Amen po ba? Amen. Pasasalamatan natin lahat yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kabutihang loob na ginawa para maglakbay tayo sa mundo. Huwag tayo maging makasarili sa mundo. Amen po ba? Amen. Maging maunawain tayong lahat. Maging mapagbigay tayong lahat. Hello, people of churches in the 7th continent all over the nations. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nangangaral na walang bayan, naghahatid ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng ating paniniwalang lahat. Na kung babalik na ang Panginoon Diyos sa kanyang banal na bayan sa bundok ng Zion, makikita natin ang mukhaan, ang tunay na Diyos natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Specific. Sa banal na bundok ng Zion, babalik ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Manatili tayong malakas at matatag upang papurihan at luwalhatiin natin ang tunay na Diyos natin na siya yung the greatest giver natin. Siya yung nagregalo sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan. Siya yung kakansel ng lahat ng kapigatian at hirap natin at kalungkutan natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Ito, isang mahina at langmang na tao lang na nangangaral sa social media na nakikibaka. Napakaraming naparitong gulayat na inilihim at sinira ang banal na kasulatan. Naglabi ang Panginoong Diyos ng mga God servant. At yung mga inilabi niya at itinira niya ay may mga tatak ng Espiritu. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. May genuine relation. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung may relasyon sa tagapagligtas. Buong tapang na pinag-ihiyawan sa social media yung patotoo. Buong tapang, walang ikinahihiya. Nagsasalita ng salita ng katotohanan. Kilala ng Panginoon Diyos yung may tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Digma ang spiritual na po ito. Kaya listen carefully. No discrimination. Ano man ang mga katayuan ng kalagayan natin bilang tao. Walang diskriminasyon ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo, sa 7 kontinente. Binigyan tayo ng kalayaan na marinig ito through social media. Amen po ba? Sa kahatulan at kautusan at patotoo. Ito, yung inorganize ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo sa social media, naghahayag ng hula ng mga banal na propeta, isinugo ng Panginoon ng mga hukbo sa kapayapaan at sinasamahan sa katwiran. Inaakay ang marami sa kaligtasan at pag-asa natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Yung mga ibang nangangaral na inililihim ang katotohanan, na hindi binabalik ang karangalan sa Panginoon Diyos, hintayin natin. At sa labanan ng spiritual, maraming magiging wounded. Amen po ba? Amen. At yan ay patuloy kong itinadalangin sa Panginoong Jesucristo na sinabi ng Panginoong Jesucristo na alisin niya ang lakad na masama sa lakad ng mga itinakda, may mga tatak ng patotoo. Tayo ang katipan ng tagapagligtas. Amen po ba? Yung may patotoo. Hindi nga po, pakibasa yung 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos,
sapagkat ito papatutuo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen. Yung hindi mananampalataya ay hindi nagpapatotoo sa buktong na anak. Ibig sabihin, walang relasyon pag hindi nagpatotoo. Ginagawa pang sinungaling ang Panginoon Diyos eh. Ay gano'n nakakikilabot na takot ang darating doon sa mga nagkaila at naglihim ng patotoo. Mismo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ang nagpatotoo, ikailanong nakangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Ang sumasampalataya sa Panginoon Diyos, may patotoo sa kanyang puso. Sino ang nagpakilala ng patotoo? Naunawaan po ba natin, mismo ang Diyos ang nagpakilala eh. Amen po ba? Amen. Sino tayo ngayon bilang tao? Kaya lahat ng nakakarinig na hindi tatalima huwag natin ipagmalaki yung pinagsikapan natin sa mundo. Saan galing yan? Sa salita ng Panginoon Diyos, nilikalan na yan eh. Kaya ano man yung katanyagan natin, ano man yung posisyon natin, ano man yung karangalan natin, lalo na yung mga mayayaman na nag-iipon ng kayamanan sa mundo, kailangan madinig ito ng mayayamang tao. Amen po ba? Amen. Panahon na para iparamdam natin yung pag-ibig natin sa kapwa-tao natin. First of all, unahin muna natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Ano po? Ikabuhay natin para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan lahat. Naniniwalang may Diyos naniniwalang may patotoong ginawa ang Panginoon Diyos Amen po ba? Tingnan niyo yung mga inorganized isaitan na mga relihiyon. Ininilihim Hindi naniniwalang may Diyos Nakilala niyo yung mga nangangaral na naglilihim na may Diyos? Inililihim yung patotoo. Pinupusog yung patotoo. Mas masarap pong pumunta sa langit kaysa sa impyerno na may pandurusa magpakailan-kailan pa man. Mas masarap magtiis sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nag-iintay at nagbabantay ng gantimpala na dala-dala ng tagapagligtas na ibibigay sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakikita nyo rin nangyayari mga okasyon. Yung gustong-gusto ng mga pisikal, yung puro malayawan. Hindi na bago. Dito lang sa Nueva Ecija, kaya nangyari. Nagkaroon ng tornado, ng ipo-ipo, lahat ng mga kubo, ng mga pahingahan. Wasak lahat. Ano ginawa? Hiyawan na lang ng hiyawan, takot na lang ang naramdaman. Isipin natin mabuti. Kung sa pagiging tao natin, nakapagbabalik ba tayo ng karangalan at kalawalatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Makapagbabalik lang tayo ng karangalan at kalawalatian sa Panginoon Diyos kung sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo tayong lahat. Amen po ba? Maninindigan tayo sa pagkabuhay na maguli. Lahat ng naninindigan, binuhay ang unawa sa paniniwala. Lahat ng hindi naninindigan, patay sa paniniwala ang unawa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kababanagan kung paano magbuhay na maguli ang tagapagligtas natin. Para bigyan tayo ng pagkaunawang lahat Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga humabansang society, yung Spain. Ang gaganda ng mga ano dyan, ng mga talagang makikita natin yung talagang napakaganda ng kanilang mga beaches. At makita natin ang mga immorality dyan. O biglang dumarating ang tsunami ng karagatan. Ano nangyayari? Nagtatakbuhan na lang ang mga tao. Gusto ba natin magkaganon pa? Hindi ba tayo na-alarmado ngayon sa nangyayari? Sa mga babalang ipinakikita sa atin bawat isa.
Kaya, sino man yung nakakarinig, huwag na tayo maging babaw pa bilang tao dito sa mundo. May ginawang panukala na gaganapin po natin. Amen po ba? Amen. Alam niyo, yung mga hipokrito talagang pinagaganda grammar ng pangakaral para maraming mabitin Amen po ba? Pero yung talagang paghahayag ng katotohanan talagang breakthrough. Mararamdaman natin talagang tayo mismo nakakarinig, nasasaktan dahil napakarami natin pagkukulang para magbigay tayo ng papulit pasasalamat sa Panginoon Diyos Sa buong maghapon lang, pinagpara na tayo. Nakaraos tayo sa pangangailangan natin. Sa kalusugan natin. Doon pa lang, dapat natin pasalamatan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Dahil kung hindi siya nagsalita, ano hahanapin natin dito sa mundo para mabuhay tayo? Naunawaan na po ba natin na galing sa salita ang lahat ng hinahanap natin dito para mabuhay tayo? Maging yung hininga natin, maging yung buhay natin. Sa salita galing lahat yan Balikan natin sa alaala yung natin sa Ehipto kung paano silang nalipon. Nilipon nila Amen po ba? Ito na yung napakapanganib na huling panahon Ibinabalik na sa alaala natin yung gunita natin para dakilahin natin at luwalatiin natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na magpatotoo na tayo sa pagkabuhay na magmuli. Binibigyan na tayo lahat ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa Kapanatagan at kapayapaan ang binibigay sa atin, hindi takot. Amen po ba? Amen. Hindi pangamba. Pag-asa. Maliwanag po ba? Amen. Ang dami ngayon nakikita natin, Makagawa lang ng vlog, makagawa lang ng content, kung ano-ano mga haka-haka, espekulasyon ang ginagawa para lang makinabang sa social media. Alam niyo, bundok ng Zion, kung sino nag-organize at kung sino naghanda sa langit, ang Panginoong Jesucristo. At kung sino ang gumawa ng content, ang Panginoong Jesucristo po, ang the greatest influencer of our faith. Nakilala niyo yung binablog ko? Hindi ko inisip to na makinabang. Ito yung napaka-the greatest commandment na pang-unang utos na paniniwalaan natin Yung ating tagapagligtasan, pinakatanda na ibinigay sa atin upang ganapin natin yung napakadakilang pang-unang utos na paniniwalaan natin. And the second commandment is love your neighborhood. Ihayag natin itong patotoo sa social media na walang bayan. Nailig natin yung kapwa-tao natin, hindi sa material na bagay natin tinulungan, sa spiritual na paghahayag ng katotohanan upang maligtas yung kaluluwa natin bawat isa. Maligtas yung mga pamilya at anak natin at apo natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nasa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ang kaligtasan natin bawat isa. Wala sa inipo natin kayamanan ng kaligtasan natin. Nasa paniniwala po. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng gaganap, lahi at ang kanang tagapagligtas sa pagbabagong lahi, mga silyado, nagpapatotoo sa social media, saksi sa pagkabuhay na magmuli, iisa na ng Diyos na paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung lawak nung Isaiah chapter 34 verse 16 at yung John chapter 5 verse 39. Saliksikin niyo sa aklat ng Panginoon sapagkat nalalaman at iniisip ninyo na may buhay kayong walang hanggan na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Walang inuutos sa ibang aklat. Sa ibang aklat natin hahanapin. Kaya nga nagbata siya ng pagdurusa sa krus upang tubusin tayo sa ilalim ng walang kabuluhan lakad ng paniniwala na sanlibutan at iharap tayo na walang dungi sa paniniwala sa Panginoon Diyos. Namatay sa laman, nahayag sa Espiritu. Maraming nakangalan ngayon, nililihim. Tao ng tao, nahayag, namatay na nga sa pagiging tao, nahayag na ang Espiritu, nahayag na ang larawan ng pagka-Diyos na Espiritu, ang tunay na Diyos, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Talagang yung mga mananalansang pinipilit sa langsangin yung katotohanan Hintayin natin kung sino rin ang magbibigay ng hangganan ng buhay. Isa lang.
Ang magbibigay ng limitasyon ng buhay ng lahat ng marami, ang Panginoong Kristo rin. Amen po ba? Ang Panginoong Kristo rin ang magbibigay ng regalo ng buhay na walang hanggan sa atin lahat eh. Naunawaan ho ba natin, napaka-puro, napaka-purely spiritual ang paghahayag ng katotohanan. Boldness na boldness, hayag na hayag sa social media in the 7th continent. Balwit natin kung ano ang inorganize ng pangalan ng religion na inorganize ng Panginoong Kristo na pinaghanda na ng tahanan sa langit na silyado ang paniniwala. Markado paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung sino lang ang pwedeng maghanda ng tahanan sa langit? Diba ang tagapagligtas lang natin na may kapangyarihang maghanda at nasa kanyang lahat ang kapamahalaan at kapangyarihan. Ibinigay na sa kanyang lahat ang kapamahalaan at kapangyarihan na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya itong mga ipinangalakan ng banal na kasulatan, may darating pang kahatulan. Amen po ba? Amen. Madudurog pa puso ng mga mandarayang mangangaral eh. Makikita nila yung mga anak nila, manlulupay-pay eh. Ay yung dukha naman po, yung mahina. Ano naman ang binikaloob na katiyakan? Binibigyan tayo ng katiyakan at pag-asa nating lahat. Dahil pinaganda na tayo ng tahanan sa langit. Manlalakbay lang tayo sa mundo. Mga strangers lang tayo sa mundo. Mga refugees lang tayo dito sa mundo. Nakikipamayan lang tayo sa mundo. Hindi tayo taga-mundo. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin mahalin ang mundo. Daming masasaktan, ano po. Pero isipin natin, bago tayo masaktan, matagal natin pinalilibugo ang Panginoon Diyos natin eh. Kaya patuloy na umiikot ang kalamidad. Kaya tayo maging alarmado ngayon. Meron pang pag-asa. May pag-asa pa tayong lahat. Ito, through social media, maririnig natin yung tinig ng tagapagligtas natin ay pinapahayag sa bundok ng Sayon. Nakatindipay po sa bundok ng Sayon, ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, lahat na sumampalataya ay hindi mapapahiya. Sino ang pundasyon na tinatayuan ng Iglesia ng bundok ng Sayon, yung ating tagapagligtas, siya cornerstone na tinatayuan ng pananiwala natin. Amen po ba tayo? Amen. Siya ba itong panulog na tinatayuan natin? Naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Hindi tayo ligaw. Amen po ba? May direksyon tayo. Dahil sinabi ng tagapagligtas natin, kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga, lahat ng mabubuhay ng may pananalig at saksi sa pagkabuhay na maguli. Iisa lang ang denominasyon ng paniniwala nating lahat. Iisa lang ang pangalan ng banal na bayan lahat. Banal na bundok ng Sayon ang pinaghandaan ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Isa lang ang nagbigay sa atin ng kalooban, ang Panginoong Kristo. Isa lang ang luminis ng maruming lakad ng pamumuhay natin dito sa mundo. Siya lang ang luminis ng maruming paniniwala natin lahat. Siya lang ang maghahanap sa atin na walang dugis at kapintasan na sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Kaya itong nalalabing araw, ako'y nagaganap sa Panginoong Kristo sapagkat ito yung pinaninindigan ko, ito yung God's principle na pinaninindigan ko na sinabi kay Propeta Isaias na magbibigay siya ng tanda at magiging tanda yung mga tatalima sa pagkabuhay na maguli. Tayo katipan niya na duminig ng kanyang kalooban at itinabuhay natin yung kalooban ng Panginoon Diyos upang huwag tayo mapahama. Amen po ba? Amen. Isipin natin, dito lang sa mundo, pag nagkasakit tayo, tawag tayo ng tawag sa Panginoong Kristo, natatakot tayong mamatay. How much more yung hindi natin ito ganapin? Iniimpyerno. Hindi lang pagka namatay tayo, patay na tayo sa pisikal. Pagbabayaran pa natin kung paano naging tao tayo sa mundo. Dahil lahat ng tao
Meron tayong buong katungkulan na ganapin natin to. Papuloyan natin siya, luwalatiin natin siya, dakilain natin siya, pasalamatan natin siya, alalahanin natin yung kagandahang loob, yung kabutihang loob niya, magpakailan-kailan pa man upang huwag tayo mapahamak lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin kung paano niya tayo i-shame sa paniniwala. Kaya nga wala nang magiging dahilan lahat ng mga may pandinig ngayon na hindi natin madidinig itong kaligtasan may patotoo Yung mga nangangaral na hindi niyahayag yung patotoo at inililihim ginagawa pang sinungaling ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos na nga ang nagtalaga para ipakilala yung ating tagapagligtas na Espiritu upang mahayag yung pagka-Diyos niya sa ating tagapagligtas na si Jesu Cristo. Kinailapat, inilihim pa na maraming mga mangalakal na mga inilihim ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Ito, nakalantad ako kayo sa social media sa 7 kontinente. Kinapuputan ko yung sarili ko. Kinasusuklapan ko yung sarili ko. Pero nagagalak ang puso at pag-iisip ko sa paghahayag ko ng hula ng mga banal na propeta. Dahil ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang hukom ng mga hukom, ang ipinapahayag kong katotohanan, na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo ko sa pagkabuhay na magmuli. Ito yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong mundo. Na lahat ang may pandinig na hindi natin diringgin ito, sinabi ng Panginoon Diyos na magpaparating siya ng paglipol ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung magkabilay talim na tabak. Ito yung salita ng Panginoon Diyos na tabak na magkabilay talim. Kaya nagaganap na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na mahuli ang lahat. Hanggang tayo malakas pa't naririnig natin yung tinig. Magkumapit tayo sa hula ng mga banal na propeta. Manindigan tayo sa hula, magpatotoo po tayo. Walang maraming ordinansa ang pinagaganap sa atin Amen po ba? Amen. Kundi ito yung napaka-the greatest ordinance Faith, living by faith, walk by faith. Naunawaan natin yung may relasyon, buong tapang na ipinaghihiyawan sa social media, ang katotohanan na nangyari, itinalaga, pitch, amen po ba? Amen. Permanent. Naunawaan natin yung itinalaga in English, permanent. Permanente na yung pagkabuhay na maguli doon sa mga nakakarinig, sa mga listeners, sa mga followers ng Panginoong Jesucristo. Registered na ka sa langit Wala nang kapangyarihan yung hadis ng impyerno ng pagdurusa. Inalis na tayo dyan. Ang Panginoong Jesucristo ang susi ng biyaya ng pananampalataya natin sa langit. Siya ang bantay siya ang pintuan sa langit na papasukan ng mga nabubuhay ng may pananalig at pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, ako ang namatay at nabuhay na maguli. Ako ang susi ng Hades ng impyerno ng kamatayan. Ngayon, kung nasa atin yung susi ng pagkabuhay na maguli, wala na kapangyarihan yung impyerno ng kamatayan at pagdurusa sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon, lahat ng hindi kikilala sa Panginoong Jesucristo, hindi pamubuhay ito, binibigyan din tayo ng freedom, ng kalayaan bawat isa. At no discrimination sa lahat ng may pandinig. Any organization, anumang uri ang paniniwala natin, walang diskriminasyon ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa social media. Naunawaan po ba natin na ang pinto ang papasukan natin sa langit mismo ang Panginoong Jesucristo. Siya ang susi ng pananalig natin. Siya ang daan at katotohanan at pinamumuhay natin patungo sa heaven. Yun hong dadaan sa hagdanan, kinamumuhay natin yung katotohanan. Hindi ito daan na kalsada na nakikita natin kagaya ng literal. Ngayon sa paniniwala, nadadalig tayo sa mga bagay na di natin nakikita. Na ang Panginoon Diyos ay nasa langit, tayo ang nasa lupa. Nakikita niya tayo, namamasdan niya tayo dito.
Di ba't mapalad tayo bilang tao na may ginaganap tayo na siya gumawa ng panukala na inaalala natin? Amen po ba? Amen. Isipin natin, pag gumawa tayo ng lohika, isipin natin kung yung kapwa-tao natin, natulungan tayo, hindi natin naaalalahanin. Nabibigyan ba natin ng kabutihan yung kapwa-tao natin na tumulong sa atin kung hindi natin siya aalalahanin? Logic! Ngayon, ang Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, di ba nagagala ng Panginoon Diyos kung inaalala natin yung walang hanggang kabutihan at kagandahan ng loob upang huwag tayo mapahamak? Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin kung paano tayo mabubuhay dito bilang tao sa mundo. Meron tayong full duty of man. Di ba't nakakagalak sa huling panahon na mismo ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan ang kumisan sa atin. Siya din ang gumawa ng panukala na inaalala natin, ginugunita po natin. Ngayon, isipin natin, kung hindi natin ito ugunitain, ano kabuluhan natin bilang tao? Nasaan yung paninindigan natin? Nasaan yung duty natin? Ito pala yung duty natin, kaya may higit tayo sa lahat ng bagay na nilikha, higit tayo sa mga hayop na nakikita natin. Hello? People of God, listen carefully, people of God. Gumising po tayo sa katotohanan. Di ba kaya tayo ginawa ng panukala, ng covenant, para maganap natin yung duty natin bilang tao? Dito siya malulugod Inaalala natin yung mga gawa niya Ginaganap natin yung gawa niya, napakadakila. Bahagi tayo ng iisang katawan at iisang templo at iisang sambahayan ng Panginoon Diyos na lahat ng saksi sa pagkabuhay na magmuli isa lang yung sambahayan niya Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin katiyakan ng paniniwala na pinagkaloob sa atin bawat isa? Yung doctrines of Christ in the resurrection, yung baptism. Alam po ba natin yung salitang bautismo, yung paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala nating lahat? Isipin nga po natin kung inilulubog sa tubig, malilinis yung paniniwala natin dyan. Napakaraming pastor na naging paimbabaw. Maging yung sasakyan, babasbasan. Pag-uwi ng sasakyan, na-aksidente. Hindi kaya-haya pa yung nangyari. Ang binabasbasan po, yung may mga pandinig. Ang nililinis, yung may mga pandinig upang tayo'y panahanan na ng katotohanan ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kaligtasan, yung pagiging taong bago, yung pagiging lahi ng tagapagligtas, yung henerasyon ng tagapagligtas sa paniniwala? Hindi naman sa flesh Nasa flesh na tayo Saan mo tayo sinilang? Sa Espiritu at Espiritu. Amen po ba? Amen. Dahil aalisan ng laman ng kalawakan at aalisan ng laman ng karagatan at ang ilalim ng lupa. Dahil sinira ng tao ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Hello! Basahin natin sa aklat ng Propeta Isaiah chapter 24 para maunawaan po natin na sa pulo ng mga dagat luluwalating ng Diyos ng Israel. Maging ito malaking bansang China at pinipilit na angkinin ang property ng ating minamahal na bansa. Hindi po pwede dahil may nakatingin dito sa minamahal nating bansa. Sa isang mata po pwedeng palubugin ng China. Amen po ba? Amen. Dahil dito nahahayag ang kabutihang walang hanggan at kagandahang loob na walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan at ipamumuhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayo nagpapanig sa nangyayaring bali-balita ngayon. Amen po ba? Kundi manatili tayo tapat sa paniniwala. Diyan lang tayo binigyan ng pag-asa at katiyakan para hindi tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Wala na tayong iba pang pangalan. Paniniwalaan pa kundi Jesucristo lang ang paniniwalaan natin upang magkamit tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Yung mga anak natin, yung mga apo natin, palakihin natin sa daan ng katotohanan. Palakihin natin sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Manindigan tayo. Huwag tayong mahiya.
Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Pag ikinahiya mo ko sa harap ng maraming tao, ikahihiyanin kita sa harapan ng aking Ama sa langit at sa harapan ng mga anghel sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya daming nangangaral, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kundi yung pinikilala ng Panginoon, tumutupad na kalooban ng kanyang Ama. Kayo ang tunay kong mga kaibigan at magulang. Amen po ba? Amen. Sige nga, ba't hindi magagalit ng Panginoong Jesucristo kung hindi siya kilalanin na Espiritu? Amen po ba? Amen. Kaya napakalino lohig eh. Sa kapwa na lang natin, pag tinulungan tayo, hindi natin sinuklian ng kabutihan, magtatampo'y tumulong sa atin eh. Ganun din ang Panginoon Diyos, nagtatampo siya sa tao. Dahil nililibot ng tao yung kabutihan walang hanggang ipinakilala niya. Pero doon sa mga gumaganap ng katotohanan na nagsusumikap, nagtitiis sa lahat ng pagbabata, na ginawang pagbabata ng Kristo para iharap tayo walang dugis at kapintasan sa Espiritu. Sa Espiritu tayo iharap na walang dugis at kapintasan na. Hindi naman sa pagiging laman natin na. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mapaimbamaw, pinipilit na huwag madungisan yung sarili nila, pinipilit na malinis sa kapwa paningin ng tao. Sa kalooban ng Panginoon Jesucristo tayo iharap sa Espiritu. Kaya huwag natin lilimutin na ang Panginoon Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya silyado yung mga sayon eh. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpapatotoo sa social media. Inaakaya maraming may pandinig sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Ako dahil sa habag at awa sa akin, sa pagsusunikap at pagkatitiis ko, nag-document po ako eh. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naging legit ako eh. Dokumentado ako ngayon. Pero nakaharap sa social media, isang mangmangat mahinang tao lang. Naunawaan po natin kung paano pinagbubunga sa kabananan, sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa karunungan, sa katalinuhan. Who is the source of our faith? Isa lang ang panggagalingan ng source ng meron ako ngayon. At kung sino man yung mananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli, isa lang ang source na panggagalingan ng lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan at karunungan at katalinuhan at pananampalataya natin lahat. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Colossians chapter 1, verse 18. Amen po ba? Amen. Kaya kung sino ba yung nakakarinig at hindi natin tatangkilikin at hindi natin diringin wala na tayong pag-asa pa. Tumawag man tayo sa pangalan ng Jesucristo kung hindi natin ikabubuhay ito. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang pangalan na nilalang. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya inihayag na ang Panginoong Jesucristo yung Espiritu ng buhayin maguli. Upang makilala natin na ang Diyos sa buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa Espiritu. God is Spirit. Amen po ba? Amen. God is one, the Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Maliwanag po ba na ang tumatalima at sumasampalataya ay may patotoo sa kanyang puso at pag-iisip at paniniwala, hayag sa labi. Naunawaan po ba natin yung may relasyon? Ang daming nangangaral ngayon, puro relasyon. Inililihim sa kanilang labi yung katotohanan. Sa ano ba naganap itong may relasyon na nagpapatotoo sa social media? Isa lang ang pangalan na pinaghanda na ng tahanan sa langit, recorded na sa langit. Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayo na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya mabubuko yung mga mahilig sa copyright Amen. Amen po ba? Amen. Mabubuko yung mga bulang makakaral ngayon Maraming nauna na mahuli. At merong nahuli na mauuna na. At yung maraming nauna na yan, mahuli na. At yung huli, mauuna na.
magpakailan-kailan pa man, banal na bundok ng Zion ko, ang pupuspusin ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil tagalangit ang bundok ng Zion. Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos, ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Bunga sa pagkapanganay, nakatala sa langit, ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia sa pagkapanganay. Dadapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay, na nakatala sa langit ang pagpupulong. Huwag natin pagbatigasin yung kalooban natin ngayon sa naririnig natin, mga kaibigan at kapatid. Paano kung paparito na ang Kristo? Dito pa lang sa narinig natin, taong naghahayag ng katotohanan, pinagmamalakihan pa natin. Kalooban na ng Panginoon Diyos itong inihahayag ko sa social media na walang bayan. Ang pagkikinabangan natin dito tagapagmana na tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan, magiging mga anak natin. Ang magiging bunga nito matagumpay na ganap na tayo maglalakbay sa mundo. At yung hindi tatalima dito, aalisin na ng Panginoon Jesucristo sa paglalakbay natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya maraming shocking na darating. Ano po? Listen carefully, people of God, in the seven continents all over the nations. Naririnig niyo po ba yung makinig na mabuti? Lahat ang maglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Hello! Huwag po kayo na huli ang lahat, tsaka tayo magpapakita na, matatakutin tayo. Ngayon pa lang na nadidinig natin, manatili na tayong tapat sa katotohanan. Amen po ba? Amen. So lahat ng nakalinig ng pagbabalita, ng katiyakan ng kaligtasan nating lahat, binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan na isumang ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na ang hatid-hatid ay pag-asa at kaligtasan nating lahat. Naway dumating ang kapangyarihan ng salita ng pagkaunawa sa bawat may pantinig upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng bawat isa. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging followers ng Panginoong Jesucristo, sa lahat na madideliver, sa lahat na magkakaroon ng spiritual obedience in the resurrection of our Lord Jesus Christ, the God Almighty in the heaven and the earth. Naunawaan po natin, isa lang, yung tinahanap sa atin, sa liksikin natin sa banal na kasulatan upang matiyak natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa at mga mahal sa buhay. God bless people of God. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa damong ito. Ang mataas-taas ang Diyos na lumalang ng langit at lupa hanggang sa wakas ng lupa. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng ating patuloy na napapakinggan, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos, sa lahat ng nagsisihanap sa Kanya, tunay na sa ating paghahanap, hindi magulo ang ginawang kalagayan ng Panginoon. Sinabi niya na kung tayo maghahanap ng mga bagay ukol sa ikaliligtas, gumawa ang Panginoon ng Kanyang aklat kung saan doon tayo iutusang magsaliksik upang maalaman natin ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, kaya sa ating lahat, patuloy tayong magtaas ng awitin ng mga pagpupuri at pagkilala sa ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We
We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Patuloy tayong mga galak na magtaas ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang hari ng lahat ng mga espiritu, ang iisang Diyos na tunay na pinagpupunan ng karunungan, ng kaalaman at kabanalan, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong aklat na ginawa, sa ikaliligtas ng lahat ng mga bumabasa at tumutupad, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ang kaligtasan, ang katiyakan sa mga bagay na ito ay patuloy mong ikinagawad sa bawat isa sa amin. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa pagkabasa ng mga bagay na nasusulat, ito'y patuloy na nagtutulungan sa aming mga pusong pag-iisip, ang mga bagay na marapat namin mapanghawakan at ipamuhay, upang sa pamamagitan ng mga bagay na aming natutong ngayon sa aklat ng buhay, nagagalak kami, Panginoon, e ikaw din ang nagtuturo sa amin kung paano ito tugting, kung paano ito ipamuhay, kung paano ang lahat ng mga bagay na ito ay magiging kaluguran namin at magiging kaluguran mo at kaluguran ng bawat isa na nagsisihanap ng iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang salita ng buhay ay patuloy na nanalaitay sa puso pag-iisip ng lahat ng nagsisitupad ng propesiya. At ang mga propesiyang ito na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta ay nahandang patuloy na mahayag sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanglibutan upang sa ano pa mga ng Panginoon. Sapagkat may sa banal na aklat, nagagalak kami ipagbulig-bulayan at patuloy na tanggapin ang kayamanan ng karunungan ng kaalaman na nagbubuhat dito na siyang magkahatid sa amin sa tuloy na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, ang buong kalakasan ay nanggagaling sa iyo, karunungan at kaalaman ay bumabalo sapagkat sa pamamagitan mo, ito ay ang dumadali sa isipan ng palataya ng lahat ng mga taong nakikinig at bumabasa ng aklat ng buhay. Amen. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa ikaliligtas, ikaw ang naggayak, ikaw ang naghanda, ikaw ang nagbigay sa amin ng bagong bihisan upang kami lahat ay maging kaluluwa mo sa iyong dakong tukan sa sangkalawitan. Amen. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, itinataas namin ang aming pagpapasalamat kay Kristo Jesus ang aming Panginoon at mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen.